Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,062 subscribers. Konti na lang guys at magto 20,000 subscribers milestone na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod po. Sige po Pag-usapan po natin today ay yung kay Bato de la Rosa, no? Si Bato de la Rosa po, nung senador po to ng bayan, no? Dati pong PNP chief at dating Bucor chief at pinagkakatiwalaan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang war on drugs. Ako personally po kahit magalit po kayo sa akin, ang kagustuhan ko po talaga ay may linis ang bansa, mawala ang mga drug addict, kahit anong paraan pa yan. Okay? Mawala mga drug pushers, ayaw po natin yan dahil nga po pag nakapag-drugs na ito mga to, pinapatay nila ang kanilang pamilya, wala na po nakikilala, nangre-rape po yan ng ibang tao, sumasaksak po yan ng tao, at kung ano-ano pa. Gusto niyo po ba yon? Gusto niyo po bang ma-rape ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga kaanak? Gusto niyo po ba na habang naglalakad na lang inyong mahal dyan sa buhay at nakursunadahan ng isang adik ay hahablutin na lang yan, papatayin at mang-hold up, yung iba po sa atin, no, siguro naranasan nyo na yan. Gusto nyo po bang maranasan yan ng ibang tao? Ayun po ang inaano natin kahit anong paraan pa po yan, no? Bahala po kayo, no, magkritiko sa akin. Pero ang sa akin lang, yung mga defenseless ang ating inaano diyan, okay? Ang ating sinasabi diyan, okay? So sabi ni Bato de la Rosa, dahil nga bumababa siya, walang takot niya sinabi, magtatanim na lang ako ng kamote sa Davao. Maganda yan, di ba? Sabi niya, ito yung backup plan niya pag natalo siya sa darating na eleksyon. Sana naman ay wag. Ito ini-endorse po natin, ito si Bato de la Rosa, isa sa mga ini-endorse natin. Nagulat nga din po tayo nung nag-analyze po tayo ng survey last night, ay talagang bumaba po talaga siya, no? From number 6, 8, 10, 12, 11 to 13, naging 12 to 14. Sana po tumaas po siya at matulungan po siya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga DDS diyan, mga loyalista din, no? Kasi mga loyalista dapat tingnan niyo dapat po ay alamin natin, no? Baka delikado tayo, no? Delikado tayo sa mga drug addict at mga komunista na yan. Okay? Kaya nga dapat merong isang tao na itaga mo sa bato ay ipaglalaban tayo. Okay? Yun po yun Okay? So ito, re-electionist po ito si Senador Bato de la Rosa, no? Talagang nag-prepare na siya na ng buhay na malayo sa politika, no? Nung nakita niya ang survey niya na naglalagay sa kanya dun sa bandang huli. Deserve niya ba yung bandang huli? Hindi po, no? Kasi may Willie Revilla, may Ben Tulfo na umangat. Dapat dun siya kumbaga. Dito nga sa interview niya nung Sabado, December 28, no? 3 days ago, sabi ni De La Rosa na hindi man lang siya nagbabother na nasa 12 please vote siya, voters preference surveys ahead of his re-election bid in the 2025 midterm election. Sana magkahimala pa, no? Sana magkaroon pa ng pagkakataon ng ating mga kababayan na pag-isipang mabuti na si Bato de la Rosa na taga Mindanao, na taga Davao, ay talagang deserving na maging senador ng Pilipinas. Kaya nga naman, kung tayo lang tatanungin, iluluklok natin si Bato de la Rosa. Kaya lang, syempre, hindi lang tayo ang nag-i-elect. May kanya-kanya tayong mga choices. Kumbaga, ganyan po talaga ang buhay. Pero, ang sinasabi ko lang sa inyo, kung ayaw nyo ng droga, ay Bato de la Rosa tayo. Kung gusto nyo ng droga, ay huwag nyo iboto si Bato de la Rosa. Ganun lang po yun. Kung gusto nyo ng malinis at may maglalaban tayo dyan sa Senado tungkol sa mga kriminalidad na yan, mga droga na yan, Bato de la Rosa. Kung ayaw nyo, wala tayong pakialam sa mga kamag-anak, kaanak natin, mahal natin sa buhay, na maglakad lang sila dyan, mag-drive sila, di ba? Ganun, something like that. Huwag nyo iboto si Bato de la Rosa. Yun lang po yun. No? Sabi niya, talagang pinauubayan na niya, no, sa mga botante na kung talagang bibigyan pa siya ng another chance,
next year. Kung hindi naman, okay lang naman din. No? So, pero sabi niya, hindi naman niya babaguhin ang kanyang paniniwala, no? Ang kanyang advokasya na tungkol sa droga, no? Sa illegal na droga, para lang yung mga boto o mga voters natin, mga ano natin, susuporta sa kanya. Kayo guys, hindi po ganoon, no? Ang ano po natin, kung mahal mo, no, ang iyong mga kamag-anak, no? Kung mahal mo ang iyong mga kaanak at mahal sa buhay, ay talaga iboboto at boboto mo si Bato de la Rosa, no? Dahil ano ba, isaalang-alang mo ba ang mga drug addicts, drug pushers, criminals, human rights versus sa human rights natin na malinis na mga mamamayan? Syempre hindi, di ba? Doon ka kay Bato de la Rosa. Okay? Kung hindi nyo ako gustong labanan ang droga, then wag nyo na ako ibalik sa Senado. I can promise you the moon, the stars, and the heaven above. All I can promise is I will fight to death yung problema natin sa illegal na droga. Yan ang senador, no? Ilalaban niya ang buhay niya, itaga mo sa bato, ilalaban niya ang mga mahal natin sa buhay. Kung di man tayo pala rin, dahil sa issue ng droga, dahil yun nga po nakakalungkot, pag hindi bumalik si Bato de la Rosa, ibig sabihin noon, majority of us are for those human rights of those drug addicts and drug pushers. Okay? Kung di man lang, di ba? So sabi niya wala namang problema dahil pabalik siya sa kanyang bayan sa Santa Cruz, Davao del Sur, na wala akong problema diyan, sabi niya. Sabi niya, ito yung HOR Quad Committee, ito wala akong talagang paniwala dito. Wala talaga akong paniwala diyan sa Quad Committee na yan. Yung Quad Committee na yan ay wala lang yan. So sana pinagdadasal natin ay matalo itong mga miyembro ng Quad Committee na to. Okay? Ayan. Okay, kasi talagang pinaanuhan sila, no? Talagang dinakdak sila, dinukduk sila ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng mga Quad Committee members na ito, no? So nagsayang lang ng mga pera itong Quad Committee na ito. Wala lang to. Maniwala po kayo sa akin. Ito ay ginamit lang upang sirain ang mga Duterte, upang sirain ang mga ginawa ng mga Duterte laban sa illegal na droga, laban sa mga kriminal na ito, no? Sabi nga, yung pagiging critic daw niya sa administrasyon, pagdating sa budget ay nakasama din daw sa kanya. But anyway, regardless kung nakasama sa akin yan, I have to fight what is right. Okay? Ito, tapos si De La Rosa ay tied with other candidates at the last place in Magic 12 according to the recent surveys ahead of the crowded Senate race, no? Ayun po problema, no? Parang pantay po sila ni Camille Villar at ni Manang Amy Marcos. Okay, sana naman, no? Kasi si Amy Marcos, si Senador Bato de la Rosa, Senador Amy Marcos ay dalawa sa ating mga sinusulong at ikinakampanya sa darating na eleksyon. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Itaga mo sa bato ay makaka 20,000 subscribers milestone tayo. Maraming salamat po. God bless you all.